sapagkat ito na ang katuparan ng pangako ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang susuguin ng Espiritu Santong mga aliw. Makakarinig kayo ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo, huwag kayong magulumihanan, sapagkat kailangan ito'y maganap, datapot hindi pa ang wakas. Ang Diyos ba ay saan nagmula? Yan. Mayroon bang pasimula ang Diyos? Kung titingnan natin ang mga nakasulatan sa kalagayan niya bilang spiritual, ating Ama, ang nakasulat sa Apokalipsis ay ganito. Siya raw ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Ang pasimula kasi ang Ama. Siya yung pasimula sa lahat ng mga bagay. Yun ang Ama. At siya rin ang wakas. Ngayon, ang ating Ama, mga kapatid, kung atin pong titingnan ang bahagi ng kasulatan, kasi hindi lang nag-iisa ang Ama sa lahat ng kanyang mga gawain. Tingnan mo mga kapatid. Nung kasalukuyang ginagawa ng Ama ang kabuuan ng mga sandaigdigan, hindi siya nag-iisa eh. Hindi siya nag-iisa nang gawin niya ang sandaigdigan. Yung kadilimang yan na atin nakikita. Hindi siya nag-iisa. Sabi nga ng dakilang Kristo sa kanyang salita, nang iladlad niya ang mga bagay sa kaluwagan, nang lagyan na ng patibayan ang langit, ay nandun ako. Sabi ng dakilang Kristo. Sapagkat ang ating Ama, mga kababayan, sa ating pong kaalaman, ay mayroon siyang 7 espiritu, ayon sa aklat ng Biblia. Kaya nung gawin niya ang sandaigdigan, yung ating nakikita, hindi siya nag-iisa. Marami sila. Nandiyan ang anak, dakilang Kristo. At ang ilan pang mga makapangyarihang espiritu na kasama niya. Yan mga kapatid. Kaya sa mga nagtatanong na ang Diyos ba ay walang pasimula? Kung may pasimula ba ang Diyos? Ang sagot, nasa mga nakasulatan din. Sabi niya, ako ang Alpha at ang Omega. Ang una at ang huli. Ang pasimula at ang wakas. Yan ang salita ng dakilang Ama. Ngayon, kung tutungo tayo sa iba pang kasulatan, kasi nagkatawang taong Kristo, isa sa kanyang espiritu, ang humula sa kanya ng kanyang pagparito ay ang propetang si Isaias. Nakalagay dun sa Isaias 9:6. Basahin po natin mga kapatid. Ganito ang pagkasabi. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Sa isang talata naman, sinabi naman dito, at ako'y naparoon sa propetisa, at siya'y naglihi at nanganak ng isang lalaki. Nang magkagayoy sinabi ng Panginoon sa akin, tawagin mo ang kanyang pangalan na Maher Salalhasbas. Maher Salalhasbas. Iyan ang kanyang makapangyarihang pangalan sa kalangitan. Pagdating sa bagong tipan, ang propetisa na binanggit sa aklat ni Propeta Isaias ay si Maria.
si Maria, yaong binanggit na manganak ng isang batang lalaki. Ayan po mga kababayan. Sa Mateo 1:18, basahin po natin. Nang si Maria na kanyang ina ay nag-asawa kay Jose, bago sila nagsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhas ay lalaking matuwid at ayaw ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Kasi, kumbaga, nung nalaman ni Jose na yung kanyang magiging asawa ay magdadalang tao na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ay nagpasya siyang hiwalayan niya ng lihim itong si Maria. So, ganyan po, mga kababayan. Wala nang magawa si Jose, kundi tuluyan na siyang nakisama kay Maria. Kasi, pinigilan siya ng anghel. Yung ating binasa. Wala siya magawa dahil ang nangyayari no panahon na ay kalooban ng Diyos. Ayan. Nung may panganak siya sa Bethlehem ng Judea, doon na siya lumaki unti-unti. At nung siya ay nasa tamang edad na, nagsimula na siyang mangaral. Sa mga sinaguga, andun siya, simbahan. Sinaguga kung tawagin ng araw mga simbahan. Pupunta siya doon sa murang katauhan niya. Ngayon, nagtataka yung mga tao na nakikipag-usap sa kanya kasi si Kristo sa kanyang murang edad, iba yung mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Parang hiwaga, hindi pangkaraniwang salita sa pandinig ng mga tao. Kaya tuwang-tuwa yung mga tao nung pagka ang Kristo ay nakikinig sa kanya. Yan. Kanya po mga kababayan.